yung 5. So ngayon, pagkatapos po nung i-bless ng Panginoon yung lugar na yun, inilipat naman po kami sa phase 2. Yung lugar po na pinagtitipunan namin ngayon. May ilaw na ngayon, may tubig na, at saka may upa rin, syempre, may bahay. So sabi ng isang member, sabi ng pinsan ko, Pastor, hindi ka ba nagtatrabaho? Sabi ko, anong tanong? Anong klase? Anong trabaho? Yung ginagawa ng mga tatay. Yung kumbaga, umaalis sila mula Lunes hanggang Sabado para magtrabaho, tapos uuwi sila, darating yung araw na kukuha sila ng sweldo. Yung ganun, sabi ko, may trabaho ako. Saan? Sabi ko, itong ginagawa mo Pastor. Yan ang trabaho ko. May sweldo ba yan? Sabi ko, higit pa. Amen. Right. Higit pa. Noong nagkaroon ako ng pamilya, biyaya po ng Panginoon, hindi po pinagkulang ng Panginoon. Lahat ng bagay, ipinprovide ni God sa amin. Amen. Right. Ultimo sa gatas, ako nagpapasalamat sa mga member dyan. Talagang hindi mo na kailangan sabihan. Talagang, Pastor, gatas, Pastor, diaper. Lahat. Sabi ko, kung ang aking buhay ibinigay ko sa Panginoon, kung ang paglilingkod ang nais ng Panginoon para sa akin, ano yung mga bagay na kailangan ko, hindi ba kayang i-provide ng Diyos? Sabi ko nga po sa inyo, biyaya po ng Panginoon. Lahat ng mga pangangailangan po namin na ipoprovide. Yan po, kumbaga, ba't ka matatawagin ng Panginoon kung pababayaan ka niya? Ba't kanya pagsasabihan na maglingkod ka sa kanya kung pababayaan ka niya? Meron bang tao na nagbigay ng kanya buhay sa Panginoon na kanyang pinabayaan? Meron bang anak ng Diyos na naghirap dahil naglingkod sa Panginoon? Meron bang mga tao na magsasabi sa atin na mahirap ang Diyos nyo sapagkat kayo ay naghihirap? Lagi po natin pakatandaan, lahat ng bagay ay kayang ibigay ng ating Panginoon. Lahat ng bagay na kailangan mo, lahat ng bagay na kailangan ko, lahat ng bagay na kailangan natin ay kayang i-provide ng ating Panginoon. Ang pagkukulang ay wala sa Diyos. Ang pagkukulang ay nasa atin mismo. Kung bakit dumarating sa ating mga buhay na hindi natin nararanasan ang biyaya ng ating Panginoon sapagkat tayo mismo ang nagkulang. Amen. Diba? Tayo mismo ang nagkulang. Naalala ko yung kwento. May isang babae. Itong babae na ito, may karamdaman. Siyempre, malungkot ang buhay. Kasi ganun siya eh. Ganun no? Ganun talaga. So ngayon, upo siya sa tabing dagat. So pag upo niya, may nakita siyang bote. Uy, alak, hindi. Kinuha niya yung bote, siyempre. Kailangan siya, gusto niya malaman kung ano yun. Kinukuha niya yung bote. Ngayon mga kapatid, binuksan niya. May lumabas. Ano kaya lumabas? Genie. Genie. So ngayon, sabi ng genie, dahil ikaw ang nagpalaya sa akin, bibigyan kita ng kahilingan. Ang sabi, totoo? Sabi niya, totoo. Ang sabi niya, sige, ang unang kahilingan ko, yung kamay ko gawin mo sa kabila, masusunod ang gusto mo. Dilaan kamay na, ginanon na. Ibig na ito lang ang problema, dalawa na ang problema. Nakaganyan, sabi, hindi baliktad. Di ginanon ng genie. Ang sabi, ibalik mo na lang sa dati. Ginanon ng genie. Naubos yung kanyang kahilingan, nakaganyan na siya. Birin yung mga kapatid, minsan dumarating sa isip natin sa buhay natin dahil hindi tayo nag-iisip ng mga bagay na gagawin natin kung bakit minsan nahihirapan tayong lutasin lahat ng suliranin na meron tayo. Right. Tama? Dumating yung pagkakataon sa kanya. Dumating na binigyan siya ng pagkakataon na mabago yung kanyang buhay. Pero hindi po totoo ang genie. Dinano ko lamang po sa inyo. Dumating, kaya lang ang problema, hindi niya inisip kung ano yung kanyang hihingin. Di ba? Hindi natin iniisip. Ang sabi ng isa, alam niyo mga kapatid, kapag sa prayer meeting, pag kayo'y nananalangin, na ang lagi nyo lang panalangin ay ang inyong mga sarili. Panginoon, pagpalain nyo po ako. Panginoon, i-provide nyo po ang pangangailangan ko. Panginoon, ingatan nyo po ako. Alam nyo ang tawag doon? Mga sarili. Right. Alam nyo ba, ang isang bagay na dapat nating matutunan, ang isang bagay na dapat po nating
laging gawin sa ating mga buhay. Ipanalangin mo ang lahat. Huwag mong isipin ang sarili mo. Imbes na ang sarili mo ang ipanalangin mo ang mga kapatid mo. Makikita mo, mga kapatid, ang tao na siyang masigit na nagbibigay ng importansya sa ibang tao, yun mismo ang pinagpapala ng Amen. ating Panginoon. Amen. Pero kung yung tao na iniisip niya lagi sa sarili niya, tansinin ninyo, yun pa ang mas lalong nawawalan. Tama ba? Amen. Yun pa ang minsan nawawalan.